At ngayong umaga po, ang aking pong gagawin, more on is ipaliwanag po yung mga simbolo na nakikita natin sa ating bagong logo at bagong pangalan. Po, ayon po sa salita ng ating Diyos. Yan. Yan. So una po, yung taon, 1975, na kung saan ay San Miguel pa, o Bolo Bible Christian Church. Bolo Bible Christian Church ang pangalan. Dahil nagmula po yan sa Barangay San Miguel. And then lumipat po dito sa Bolo. At yan po yung yan. Okay? Okay, and then ito na po ngayon, sa biyaya natin Panginoon, ang ating bagong pangalan ay Beloved of Our Gracious God Community Incorporated. Nakarehistro po tayo. Starting po ng February 28, 2025. Ito po yung official date ng ating registration. And tingnan naman natin, siyempre, ang mga simbolo po karaniwan, typical sa mga logo ng mga churches ay yung Biblia. At yan po yung, this represents the open Bible, the Holy Scriptures from where the lifetime mission and vision of loving God, making disciples is derived. Ito po yung ating motto of mission and vision. And then, yun naman po, cross, yung puting cross, white cross represents the resurrected Christ. It also symbolizes the church as the body of Christ. Yan. What about yun namang, yan, siguro, initially yung tingin ng iba sa atin, dyan sa gitnang logo ay pamaypay. O kaya, tingin ng impression ng iba ay parang pabango. Okay naman, golden perfume. Pero po ay white dove, a lighting down, represents the Holy Spirit. So, tingnan na po yung parang kalapating puti na pababa, diyan po, yung ating po nasa taas sa glass, nakadapo na sa cross. Yan po ay padapo pala. Para po yung kanyang wings, The wings forming into a heart shape means God's gracious love and protection for His church. Kaya po tayo ay beloved. Minamahal tayo ng Panginoon at pinoproteksyonan. And then, yun po ang blue background, inner circle, represents the world as the mission field and to where the golden lights radiates from the cross. Yeah, so ang ating lights po ay ginawa natin golden lights at mula po sa Panginoon, ang pag-ibig niya, At pwede rin po natin sabihin na kaya po gold yan ay dahil tayo po this year mag-50th na, di ba, golden. At pwede rin po tawagin tayong mga may gininto ang puso. Okay po ba yun? Yeah, so yun po yung ilang mga symbolism natin para, and then of course yung ating gagamitin pong cross-stick, yung VGGC. Pumula po ngayon. Kaya ngayon po ang last nating paggamit ng ating current logo, yung Bolo Bible pati sa ating bulletin. And sa mga susunod po, meron na po tayo na official na po natin gagamitin ang ating logo simula ngayon at sa mga susunod na mga panahon. Okay. So, ngayon, akin po malakihin yung bandang gitna. Yan. So, yung po nasa Biblia, loving God, making disciples, which din po ang ating emphasis sa ating bibigyan sa message natin ngayon. Yan. At mula po dyan sa mga binasang talata kanina, at sasama po natin yung pamula sa verse 9. At gaya po na natin, ito po ang ating sermon sentence. The greatest things a person could experience in life is to be birthed by God's love, to grow and glow in the same love, and to be commissioned with God's grace in Christ. So yun po yung ating nais tingnan dyan. Sa pamagat po, di ko na lang isama pala. Ang pamagat po talaga na ating mensahe is, the greatest things a person could experience in life. Tinamo ko po doon, ano ba yung mga, sabi natin, mga pinakadakilang mga bagay o pangyayari na maaaring maganap sa isang tao sa buhay na ito. Para po sa akin, yun po ang pinaka.
Kaya yan po ang aking nais i-share sa inyo based dun sa ating mga talata. At yan po ang sagot nga, the greatest things a person could experience in life is to be birthed by God's love o isimlan sa pagitan ng pag-ibig ng Diyos, to grow and glow in the same love and to be commissioned with God's grace in Christ. Ito na po natin. What are the greatest things a person could experience in life? Mula po muna doon sa 1 John, it is to be, birthed by God's regenerating love. Sabi po, ito po yung sabihin na knowing God and His restoring love. Yung po ang pinakamahalaga, unang-unang kailangan mangyayari sa taong makilala ang Diyos na lumikha sa Kanya at ang Kanyang pag-ibig na nagpapanumbalik. Sabi po sa ating mga talata, by this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Nagbibigay po ng bagong buhay. Yan po, tinatawag tayo po ay sinilang na muli o na born again. Dahil po sa pag-ibig ng ating Diyos na ating tinanggap. And then sabi po doon, this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Nangangahulugan po yan ng ating pagkaligtas. Ng kaligtasan. At hindi po tayo unang umibig sa Diyos. Hindi ang Diyos po ang nagpahayag na Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya tayo'y makatutugon ng pag-ibig din sa ating Diyos. So we are birthed by the regenerating love of God. Of course, hindi po ito physical na pagsilang, kundi spiritual. Pangalawa, it is to be growing in God's relational love. Yung po isang greatest thing din. Yung patuloy na lumalabo tayo sa pag-ibig ng Diyos na para sa isa't isa din sa atin. It is loving God and loving one another. Sabi po, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Para po maranasan natin yung greatest thing. Kailangan po yung pag-ibig ng Diyos na yon, patuloy po na lumalago sa ating puso, sa ating buhay at na i-share po natin sa isa't isa. Mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at nararanasan ito una sa Diyos at sa isa't isa. No one has seen God at any time. But if we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. No, ako nga po ay, sabi kong maligtas. Ako ay 17 years old. That was 1989. Yung pong patuloy na pagbabago ng Diyos sa aking buhay ay unti-unti ko po nararanasan. Dahil sa yun po ang nag-transform sa akin, maging sa aking mga nagiging kapasyahan at maging sa aking kapapasyang maglingkod sa ating Panginoon. At kayo rin po, ano na po yung transformation na nakita niyo sa inyong buhay pamula nung maranasan niyo ang pag-ibig na yan ng Diyos. At kaya tinatawag tayo ngayong beloved. Una po, ang Panginoong Sus talaga ang beloved. Pero dahil tayo po ay bahagi na niya, tayo katawan niya, tayo po ay beloved ng ating Diyos. Tayo ang tinatawag din minamahal. So we grow in God's relational love. At sabi nga po ng ating Panginoong Kristo, by this, they will know you are my disciples if you love one another. A new command I give you, sabi po ng ating Panginoong Kristo, that you love one another. So doon po sa pag-ibig na yon, mapapatunayan natin sa iba pang mga tao na tayo nga ay mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At kailangan po natin na magkita-kita, magsama-sama. Kaya po kahapon sa ating pong yung general cleaning, kaya po ating panawagan, hindi lang talaga para maglinis nga, kundi magkaroon po ng bonding tayo. Fellowship na hindi nagaganap sa mga ibang pagtitipon natin. Ibang tayo sama-sama naglilinis, yung pag-uusap. Mas nakikilala po natin ang isa't isa.
Yun po yung purpose natin ng fellowship. At sa anumang mga ginagawa natin sa buhay ay maiparanas natin yung pagmamahal, yung concern natin sa isa't isa. So we grow together in God's perfect love, o God's relational love. At yun po, sa glowing in God's rescuing love. God's rescuing love. Ano po yun? Yun po yung saving knowledge niya of the triune God, na kailangan makilala ng mga tao. It is testifying of God's saving love for all people. Ito naman po yung ating way na tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. So una, nakilala natin ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin. And then, lalo tayo lumalago sa pagmamahal din sa Kanya. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more natin siyang inibigin. At kung tayo may ibig po sa ating Diyos, tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Kagaya po na sinabi, by this we know that we abide in Him. And He in us, because He has given us of His Spirit. Yun po yung ginawa ng ating Diyos. Yung pagsama mismo niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Pinore out niya yung Kanyang pag-ibig sa atin through the Spirit na nag-indwell sa atin. And we have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. So yung po mga alaga, nakita nila mismo na kasama nila ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman, nung umalis ako ang Panginoon Jesucristo, pinagpapatotoo nila sa pamamagitan ng sulat at sa kanilang paglalakbay, pinapakaral nila ang buhay na kanilang natagpuan kay Kristo. Ganun din po. So, pagka sinabing i-glow, ay kumikinang tayo. We become lights to the world. Tayo ay nagliliwanag, kumikinang para maging direction sa mga tao sa paglapit sa ating Panginoon. We have seen and testified. So, hindi po mag-i-stay lang sa atin ang ating karanasan ng pag-ibig sa Diyos, kundi atin din itong ipapasa sa ating kapwa-tao. Yan po ang essence ng paglilingkod din sa ating Panginoon. Ganun din, and then yung ating po last passage, 2 Timothy, it is to be commissioned with God's grace in Christ. Yan po ang privilege na meron din tayo bilang mga naging anak ng Diyos. Ito yung engagement in the multiplication of Christ's disciples. Na masasabi ng iyan din po ang greatest thing na maaaring maganap sa atin sa buhay na ito. Sabi po ni Apostle Pablo, you, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sinasabi po ni Pablo kay Timoteo na kanyang disipulo, magpakatas ka sa biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus. Doon pa rin po natin kukunin yung kakayanan natin sa paglilingkod sa ating Diyos. Sa biyaya pa rin ng ating Panginoon Jesus, sa kanyang pag-ibig pa rin. At ito po ang instruction, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Yung po nga natututunan natin sa Panginoon, ginagawa niya sa atin, ay maaari po maganap din sa iba pa nating kapwa-tao. Lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. At mga iba pang kakilala. At yan po yung, para sa akin, pinakadakilang magagawa rin natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, ang mag-multiply ang mga alagad na ating Panginoon sa Kristo. And of course, yun po ay nauuna muna dapat sa atin. Kaya nga, yung mga naipasa, yung mga tinuro ko sa iyo, sabi ni Pablo, ipasa mo sa iba pa, na maaari pang makapagpasa sa iba. Mga faithful na makapagpapasa. Yan po yung buhay natin kay Kristo. Na maharanasan lamang po natin, at yung kagalakan, kapag tayo talaga ay nadudoon ang ating puso na ginagawa natin. So, in summary, what are the greatest things a person could experience in life? Una, it is to be birthed
by God's regenerating love. Siyempre, doon nagsisimula yung ating relasyon sa ating Diyos at tayo naging kanyang anak. Ganun din, it is growing together in God's perfect love. Yung mga naging anak ng Diyos ay sama-samang lumalago doon sa perfectong pag-ibig ng Diyos na yun. No? Ang Diyos po perfect. Tayo po, may mga flaws pa tayo. Pero unti-unti tayong nire-refine ng ating Diyos. Hindi naman po tayo maghahanap ng perfect agad. No? Pero unti-unti natin tinutulungan ang isa't isa at iniibig kahit na sa anumang pagkukulang pa na meron tayo. Dahil tayo po ay patuloy na pinatatatag ng ating Diyos pinananago. And then, it is glowing in God's rescuing love. Yan po natin. Ipapasa naman natin sa iba. Iaabot natin sa iba yung liwanag na iyan ang ating Panginoon. Pagpapatutuo sa kanila. And then, yung tayo po ay makomisyon para mag-multiply ng disciples sa ginagawa natin sa loob, sa labas ng ating iglesia. So, yan po, para sa akin, ang mga greatest things na maaaring maranasan ng isang tao sa mundo. Kayo po ba ay isinilang na ng nagpapanibagong buhay na pag-ibig ng Diyos? Amen. Tayo po ba ay sama-samang lumalago sa pag-ibig ng Diyos? Kailangan po maranasan natin yan, lalo na po sa ating mga fellowship, small groups. Yun po ang plano ng ating Panginoon. Marami pong tao ngayon, ang kanilang tingin sa good life o mga mangyayari sa buhay na maganda sa kanila is basically patungkol sa mga material na bagay. Di ba? Kung paano kikita ng malaki, kung paano magkakaroon ng maraming material gain. Dahil hindi po nila alam ang mga katotohanan ito. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, ano nga ang mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Di ba? Ang marami pong pinagkakaabala na maraming tao sa mundong ito ay mga bagay din lamang sa mundong ito. Pero salamat po sa ating Diyos. Ang mga katotohanan ito po ay ating natanggap. Lalo tigit, nakilala natin ating Panginoon na mayroon palang higit sa mga ganong bagay sa buhay, na maaari nating maranasan. Yung iba ay talagang sa sarili lang nila nakatingin. Hindi makita ang Diyos at hindi makita ang kapwa. Namumuhay naman ka sarili. Pero salamat po sa ating Diyos. Tayo ay pinalalaya niya doon sa mga bagay na yun. The more na tayo po ay nag-aaral, nakikinig ang salita ng ating Diyos. At tayo po, ay gagamitin ng ating Diyos yung pinaka-best na sabihin natin magiging personal contribution natin o achievement natin sa buhay na ito sa pagkalikha sa atin ng Diyos. Tayo po ay maging tagapag-spread ng mensahe ng pag-ibig at pagliligtas sa ating Panginoon. At yun po, yung tayo mismo ay nakita natin yung pagbibigay sa atin ng Diyos sa pagkakataon na tayo makapag-disipulo. Tayo po ilalakad dyan. Yan po ang ating tutungin. Hanggang sa muli, pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sa palagay po, may iba pa po ba mga bagay na makalilingit sa maaari nating maranasan? Kasi nasabi dyan ng ating Panginoon. Of course, double blessing po. Kung pinagpala ka ng Diyos sa mga bagay na material sa mundong ito, pero lalo ka pinagpala din sa mga bagay na iyan. Rigid po sa lahat, yan po ang kalooban ng ating Panginoon. So, ang conclusion po, the greatest thing a person could experience in life is with a loving God. Siyempre, sa buhay na nakaugnay sa Diyos, konektado. And in making disciples of Christ. So, ganun yan din po ang nasa sa greatest commandment. You shall love the Lord your God with all your being, above all, and you shall love your neighbor as yourself. So, nire-refresh lang po natin. Pero, hindi po nagbabago ang mensahe ng Biblia. So, our mission, yan. Tayo po ay nag-drop po ng para sa ating bagong pangalan ng mission natin. Hindi po ito na iba sa atin ng mga mission ng church. Galing din po ito sa salita ng Diyos. Our mission is to know, love, and serve the Lord our God above everything with all our being, and to help others do the same.
Ay po ating una na drop, ano? And then our vision comes from our mission, ano? Given na yung mission natin eh. Nag-envision po tayo ng mga tao. People passionate in loving God, making faithful and fruitful disciples. At yung po una, ang nais natin makita sa bawat isa sa atin. And then, nag-drop din po tayo ng ating core values, ano? Na the same thing, sa mga core values na natin na nagamit sa church, pero ito po ay gagamitin lang natin yung ating salitang beloved, yung acrostic, para po madali din natin matandaan. Our core values. Una po is, yun, sa Bible-based instruction. Of course, ang salita po ng Diyos, ang ating batayan, ang katotohanan, ang pagkakilala sa ating Diyos. Kaya po yung sinasabi sa 2 Timothy, mula pa pagkabata, alam mo na, ang makapagliligtas sa iyo. Ano, at sikapin natin, maging diligent tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano, upang tayo maging manggagawang walang dapat ikahiya. At dapat na pinagbubulayan ang salita ng ating Panginoon. Ganyan din nasabi ni Pablo sa Corinto, dapat daw mo ang ating mga aral ay huwag lalampas sa kung ano ang nakasulat. What is written. Kaya yan po yung ating baseline. Tayo po sa Biblia. Yun po ang ating pundasyon. Ating binibigyan emphasis po yung personal, daily Bible reading natin. Kagaya po na sinabi ko sa bawat isa, kung hindi po tayo magiging seryoso sa salita ng Diyos, hindi po tayo makakaasang tunay ng paglago sa ating pananampalataya. Dahil dyan po kinukuha natin ang lahat ng mga aral ng ating Panginoon. Yan din po paraan para sa pagkaalam natin ng katotohanan, madidiscern natin ang mga hindi katotohanan, at atin po ito may umawaksi. Hindi po tayo madaling madadala ng mga agos ng mga aral sa mundong ito. Pangalawa, kailangan po na ating pinapahalagahan para maano po natin yung vision and mission natin is kailangan po ng mga empowering servant leaders, yung mga nagpapalakas, yung mga servant leaders na nagpapalakas sa iba. Pagka po sinabi kaya servant leaders, servant leadership, hindi po yung nag-uutos, kundi siya mismo ang nagbibigay ng halimbawa. At yun po sabi ng ating Panginoong Kristo, dito sa mundo, yung mga tao, mga pinuno ay gusto sila ang paglingkuran. Pero tayo po, kung sino daw ang gusto maging dakila ay maging lingkod ng lahat. Kaya gano'n po. Gano'n din ang sinabi po ni Pedro, ating pangalagaan ang tupa ng ating Panginoon. Gano'n din, letter L is loving relationship. So yun po ating pinapahalagaan. Yun na, dahil tayo po ay sa pag-ibig ng Diyos nagsimula. At yan nga, sabi po sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God. And then pangatlo po, pangapat is obedient intercession, yung pagiging mapanalangin natin, na ang layunin natin ay sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil mostly po, sa ating panalangin tayo din. Kung paano tayo susunod dun sa mga utos ng Diyos, sa ating mga pinapanalangin. At sabi ng Panginoon Jesus, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Sabi sa John 15, it shall be given unto you. Yung pong pananatili natin. Pagsunod sa Kanya. At sa Colossians din, i-devote natin ang ating sarili sa pananalangin na laging nagpapasalamat sa ating Diyos. Letter B, vibrant witnessing. Kasama po sa ating values. Kung tayo ay magiging pagtotoo, we glow. At sabi nga po, we are salt and light of the earth. Kaya po yung ating grupo ng kababaihan, ang pangalan ay Light Bearers. Diba? Kayo ang liwang ilaw ng tahanan. Okay? Tapos yung mga kalalakihan naman, mga salt shakers. Mga asin. Magbibigay ng alat, ibig sabihin ng kahulugan at nag-preserve sa mga relasyon sa ating pamumuna sa kanila. At yun, tayo po, sa ating pamamagitan ng mga mabubuting gawa, magiging tunay na vibrant yung ating patotoo. And then, E is edifying, gift-oriented ministries. So, binikalooban po tayo ng mga
spiritual gifts, kailangan lang po natin madiscover at gamitin sa paglilingkod sa ating Diyos. At sabi ko, manguna ka na may buong sikap, magturo ng may buong kaalaman o katapatan, magbigay ng may kagalakan, at iba pa. Yung mga spiritual gifts natin, sapat po yan, kailangan lang po natin gamitin, sabi po ni Pablo sa Corinto, but let all things be done in an orderly and decent manner. So, kaya kung sabi po doon, kung mag-speak in tongues daw, huwag kailangan mag-i-interpret. Ano po yung context niya, Kung wala naman nag-i-speak in tongues sa atin. Pero ibig sabihin lang, gamitin natin sa tamang paggamit ito, para ma-edify ang katawan ni Kristo, para mapatatag ang bawat isa sa atin. Kung ito man ay pagtuturo sa mga bata man, o sa Bible studies, sa DBBS, sa musika, yan po ay pinagkalooban tayo para gamitin, para patatagin ang katawan ni Kristo, hindi pan sarili. Ganoon din, so yun nga po, kailangan po natin, siyempre, sa pamamagitan ng mga leaders, meron tayong proper na coordination ng ating mga paglilingkod sa ating Diyos. And then lastly, is disciple-making care groups. At yun nga po, sinasabi sa ating Apostol Pablo, ipasa natin yung ating mga tinanggap na pagpapala, mga natutunan sa ating kapwa, na sa gayon sila rin ay makapagpapasa sa iba at dadami pang lalo ang mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. Gagawin po natin yan. Ang ating mga, magsisimula na rin po tayo i-abril ang ating mga small groups, At, yun, sabi po yung pagkakatipon ay huwag natin kaliligtaan. Dahil dyan po natin maiipadama yung ating pagkikare sa isa't isa, lalo na po malalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So yun po ating mga core values para mangyari po yung ating vision at mission. Kaya, remember, the greatest things that a person could experience in this life is to be birthed by God's love, to grow and grow in the same love, and to be commissioned with God's grace in Christ. Yung pong biyaya ng Diyos, kasama po din yung mga kaloob natin na galing sa Kanya para magawa natin ang Kanyang pinagagawa sa atin. So yan po ang ating kahulugan ng ating pong bagong pangalan at bagong logo. Yan. So I hope naging maliwanag po ba sa atin. At mga po, tayong lahat ay sama-sama mamumuhay mula sa pag-ibig ng Diyos at maipaparanas natin din o maipapasa natin sa mga tao ang pag-ibig natin.